scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mula sa programang may malayang opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpid gulat na pagbatikos sa mga tiwali at abusadong nanunungkulan sa pamaman. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Julan Sures sa kanyang programang Batikos, Gulpid de Gulat. Okay, isang mapagpalang araw ng Huwebes. Alas 2 hanggang alas 3 po tayo ng hapon. Ngayong araw dito sa Gulpid de Gulat at Truth and Knowledge. O kasama natin si Ka J. Cortez. Medyo nagloloko yung internet yata natin. Ano? Pa-stop. Sana makapasok si Ka J. RV. No? Tingnan natin kung ano yung magiging sitwasyon natin. Medyo nag-i-stop RV. Stop ba yung ano ko internet o stop yung internet natin diyan? No, nagloloko no. Alam naman natin kapag ganito nag-uulan mahirap mahirap yung signal. Anyway, mga kababayan, hangga't di pa nakakapasok si KJ. No, batiin muna natin RV, yung ating mga OFWs sa buong mundo. No, isang magandang umaga. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, at magandang madaling araw. Ano mang oras kayo sa iba't ibang panig ng ating mundo, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. No? Arvin, medyo ano pa tayo, no? Yung internet natin. Tapos siguraduhin lang yung audio natin kung okay, no? Medyo hindi pa ako nadadalaw sa sa kakampi. Alam naman po natin na masyado tayong super busy kahit walang sweldo. No? Ayan, sige, tabayanan natin si Kajik. Maganda. Ayan, Kajik, kamusta ka na? Ito, inuupo. Oh, ayun, sinasabi ko na nga parehas tayo, masama rin katawan ko Tapos, yung alam naman natin, high tide. Naglilipat ako ng gamit, siguradong lubog na naman yan. Kaya yun ang problema natin ngayon. Hanap buhay yun Kamusta ka na ba? Alam mo, kanina nagprograma ako sa DWAD. 5 beses ata ako nag-off ng microphone dahil nadali na naman ako ng allergic rhinitis ko. Yan ba talagang wala ng gamot? Ang dami ko nang nainom na cetirizine, alerta, kung ano-ano. O cetirizine sa allergy yun Pati yung Montelucas ba tawag nila ng mga doktor Montelucas, Nako, kadyon, pag mayroon ka ng allergic rhinitis, makaamoy ka lang kahit mabango pa. Ako naman, bahing ng bahing kapag nakakaamoy ako ng kahit na ano. Pag nakaamoy ako ng perfume, yung lumuluha ang mata ko, ang ilong ko nagbabara, kati ng lalamunan. Hindi lumuluha dahil nagustuhan ko yung may perfume, no? Lumuluha ako dahil sa amoy ng perfume, kahit gaano kabango. Yan yata kakambal na may edad nagkakaedad no? Kasama yan. Pero sabi ni Sam, matagal ka na raw may allergy. Oo, matagal na isang talaga. Padpad sa AD. Matagal na ako may allergy, kaya ako hindi nawawalan dati nang ini-spray sa lalamunan. Dami ko na dala-dalawa ang ini-spray ko ngayon. Sabi ko Sige. Hindi ako kampante na wala ka kasi pag inubo ako, naka-dead air tayo. Sa AD, meron akong background music na pag inubo ako, i-off ko yung microphone, background music, di walang problema. Kaso sa bahay ka nagla-live Kaya nga, meron akong background music. Hindi, meron naman, di ba? Meron naman Meron akong console dito sa bahay na ginagamit,
Oo, oo, Meron background music na kaya nating magpatugtog ng mga music. oo. Kanina, mga 5 times siguro akong naudlot dahil dyan sa parang may naamoy ako na, ewan ko, nagluluto, nagigisa yata. Hmm. Ayun yung mga Mahirap, nagtitrigger, no? nagtitrigger, oh. Hanggang ngayon, Totoo ito nga, yun. meron akong candy sa lalamunan ko na yung maanghang. At Oh, meron ako ito, ano yan? yung Yung ano, ginger, oo. Maganda yan. oh, Sa lalamunan pag Makati. Oo, maganda yan. so, ngayon, ano Oo. ang topic natin? Anong pag-uusapan natin? Aba, ano ba magandang pag-usapan natin? Ano yung mga sabongerong nawawala o ano? Ikaw, bahala ka kung ano Ano yung pwede natin pag-usapan. pag-uusapan Oh, ngayon? oh, Kahit sa programa ko sa DWAD, oh. ayaw kong pag-usapan yung local natin kasi katulad kanina, Hmm. nagkabangayan kung sino maging Senate President, no? Si Oh, Escudero o si Soto. si Soto. No? Hmm. Nasabi naman ng mga kakampi ni Escudero na meron na silang 17 Oo, na, majority na, no? sa kanila. No? So, Oo. ibig sabihin yan, pipito na lang yung hindi pa committed. No? Oo, oo. At kahapon nga, yung si Risa Ontiveros, Hmm. humiwala yung dalawa, si Bam Aquino at saka si sino yung Bumitaw pa pangalan, rin. Nagpunta sa majority yung dalawa eh. Kiko Pangilinan, ano? Humiwalay sila doon sa kaya naiwan ngayon si Risa Si doon sa Risa. at maaring yung iba diyan, yung di ang naiwan na lang apat. Si Soto. Iban sa kay Risa, hindi natin alam kung saan pupunta. No? Hmm. Hmm. Pero maliwanag na yan ay alam mo politika sa atin kaya madalas ayoko pag-usapan yan dahil yan ay mga interest, personal interest lang yan ng mga politiko. Tama yun. Nakakabuisit lang, no? Pag napanood mo, no? Makukonsume Kakabuis ka lang. dahil alam natin kahapon pinalabas nila na marami daw Pilipino ang may trabaho. Oh. Kung ilang percent lang yun unemployment. Hmm. Naniwala ka ba doon? Hindi, wala akong Marami, trabaho eh. ako din wala eh. Uh, Pag Oh. nagtambak ko dyan sa gate ko, marami Hmm. akong nakita na dumadaan na tao Hmm. na wala namang patutunguhan at Oh. na walang hanap buhay. Oh. Daan lang ng daan, ha? May Walang lalapit direksyon. sa'yo, Oh. sasabihin sa'yo, kahit malakas pa, sasabihin sa'yo, pahingi naman, pag ganun Oh. lang. Oh, Oh. ikaw Pang hindi Yossi. saan mo yan? May Oh. lalapit yung tao, tapos i-ganon niya, sabi niya, pagkain lang, no? Hmm. Hmm. So, yun ba, nagre-reflect ba yan sa tunay na kalagayan ng ating employment sa Pilipinas? Hmm. Ay bakit pa rin marami pa rin tayong kababayan na nakipagsapalaran sa ibang Hmm. bansa ng trabaho, mga OFW. May sagot ako dyan eh. Ah, Oh. Una, sabihin na natin, may trabaho man, maliit na sweldo. okay, pwede yan. Di ba? Oh. Pero yan ay kung may qualification ka. Nako, yung Magtatrabaho ka. qualification, yun ang mahirap. Oh, Oh, tatakbo kunwari, na lang akong senador, walang kwalifikasyon. katulad ng mga namatay na mga kababayan natin sa Red Sea kahapon. San, Oh, san? yung sa Red Sea, yung Sa binanata Red ng Sea. yung barko. Oo, Yung oo. dalawang barko na lumubog, puros Pilipino ang mga crew. Oo. So, doon sa isa, 17, sa isa, 21 na mga Pilipino ang nakasakay. Oo, Oh, 30 lang, 30 mahigit yata nawawala pa ron. 30. isipin mo yan na nakipagsapalaran yung mga yan. At yan naman ay hindi yan ordinaryong worker Manggagawa. dahil yan Oo. may skills yan na may pinag-aralan yung mga yan. Oo, totoo yun. Nag-aral yan sa Maritime Academy. Oo, pinakamababa dyan, resde. Kaya nga, Di oh, ba? Mga na talaga nag-aaral, oo. nag-aaral talaga yan dahil hindi ka naman makasakay sa barko kung wala kang skills eh. Kung sabihin mo lang Hmm. na marunong ka lang mag-map hindi ka pwede sa barko.
Oo, yung Tiktik Kalawan, may tinatawag doon. Kahit ang cook dyan, nag-aral yan sa TESDA. Oo, Dahil oo. galing sa TESDA yan, hindi ka makasakay sa barko bilang cook o kahit missman kung wala kang certificate sa TESDA. Oo, tsaka kailangan may training ka kahit pa paano. Oo. So yan ay, ngayon, pag sinabi nila, hindi ako anti-government, pero alam mo, maraming lumalabas na mga balita na kasinungalingan. Pag nagagaling sa bunganga ng mga politiko, pare, huwag mo panipala. Huwag ka manipala. Ano yung paniniwalaan natin? Wala. Wala. Kasi tayo mismo lang, mag-discern tayo mismo, no? Mag-aral tayo, pag-aralan natin yung mga sinasabi nila. Hindi kasi pag ngayon paniniwalaan ko mga senador, walang tama. Si ekonomiya tayo tumingin. Yung interest nila? Oo, boro interest yun eh. Politiko yun eh. Kahit na ang Congress, puno nga personal interest. Bakit napakarami yung party list? Ano ang habol nila? Si tatay mo, congressman, si nanay mo, mayor, tapos ikaw may party list ka. Yan yung political dynasty. Yan. Ay bakit hindi pa sa political dynasty lo? Tinanong ko kay Erwin Tulfo yan. Ala, naikot lang yung tanong ko eh. Hindi, ito, talagang totoo naman eh. Tinanong ko sa kanya, dahil sinabi niya na pag siya nanalo, tututukan niya yung political dynasty. Ngayon, marami ng kesyo-kesyo eh. Totoo sinabi mo. Wala talaga kasi kahit na yung gobyerno natin, no? Ito lang, kahapon. Sabi mo nga kanina, baha. Okay? Dali lang pare. Sige, tuloy ko. Yan ba, talaga karugtunan ng buhay natin yan. Kanina, kahapon. Sabi niyo, baha. Binaha ang Alabang, Islex. Baha sa Manyake, baha sa Las Piñas. Lahat ba? Okay. Mahabang panahon na, ilang dekada na binabaha yung mga lugar na yan. Tapos ngayon, sasalita si mayor, sasalita si congressman, sasalita si konsyal, si kagawad, si kapitan. Kasi parado ang mga drainage. Baka, pare, kung hindi lang kasalanan sa Diyos na magmura, mumurahin ko sila. Ganun ba? Alam nyo na pala na drainage ang dahilan. Ay bakit bago magtagulan hindi nyo dililinis? Nako, sabi ko nga sa'yo, Kajik eh. Pag-upo nitong si Isko eh. Tinawagan ng pansin yung mga chairman eh. Yung daw mga basura tsaka yung mga drainage dapat linisin. Yung ba dapat pang sabihin? Trabaho na nila yun. Di ba? Interview sila sa radyo, sa TV, sa lahat. Yun ang sinasabi na drainage, barado. Nandito pa alam na barado, drainage, bakit hindi nyo nililinis? Tama. Di ba? Pinopolitika pati ganun kautusan. Tag-ulan. Ang dahilan nyo, drainage ay barado. Problema, no? Ang laking problema, no? Pag kayo gumawa ngayon ng project na palakihin nyo yung drainage, lalong paigtingin ninyo ang batas laban sa pagkatapon ng basura. May batas na dyan, alam ko eh. Pare, ang batas, dekorasyon lang. Pero yung implementation, pag may nakita ng upos ng sigarilyo, huli. Ako'y naniniwala riyan sa parting Palawan. Mabigat doon. Hindi ka pwede magtapon ng magtaupos na sigarilyo kahit sa Baguio. Correct. Example yan ng may disiplina na lugar. Oo. Isipin mo naman, doon sa Las Piñas, sabi ng isang ini-interview na babae, ngayon lang tumaas yan. Kalahati ng bahay ko nalubog. Anong dahilan na bakit ngayon tumaanong araw, hindi ka naman binabaha, ngayon binaha ka? Oo. Ang pinaka-conveniente na sasabihin ngayon ng politiko, climate change. Bullshit. Anong climate change?
Hindi, Eh, yung, ang, sige. yung barado na drainage, yun ang isa sa dahilan. O kung hindi kaya, maliit masyado ang drainage. Tubo. Oo, oo. Meron pa. Meron pa. Hindi ba kayo tinatabunan? Hindi sa parting Las Piñas binabanggit mo eh. Eh yung sa Miros Boulevard, di ba, tinabunan nila yung dagat na wala, yung takbuhan ng tubig Yan. na Isa wala pa yan. tinakpan. Oo. Pero alam mo, kung sila ay proactive na mga local government official, katulad sa Hmm. Pasig, Hmm. Pasig, yun. Uy, saludo ako sa mayor nyo. Yung dating binabaha na lugar, Oo. ginawa ng mayor, ng local government, wag na nating pasalamatan si mayor dahil yan naman trabaho Ayaw nila niya yan. eh. Ayaw niya pasalamatan eh. Totoo yun. Pasalamatan siya eh. Hmm. Pero dahil local government, nakita nila yung mga lugar na binabaha, anong ginawa? Pinalakihan ang drainage. Hmm. Yung tubo. Pagpalaki nila ng drainage, tinaas yung kalsada, Oo. ha? Eh di nawala ang baha. Napaka-simple, no? Kaya ang solusyon eh, lakihan mo ang drainage dahil maliit dati ang drainage, maliit lang na lakihan mo. Hindi, naniniwala naman ako nasa disiplina. Disiplinado ang mga taga-Pasig. Oh. Meron silang kusa. Dito sa Maynila, paumanin. Dito, dumami basura. Kaya nga, Ang sinisi, ang local government, ang problema, wala naman sa LGU eh. pare, Pinuliti ka eh. kailangan ng disiplina. Discipline. Hmm. Oo. Aside from discipline, ano naman ang iambag ng local government? Yun. Kailangan ang local government, pasigasig sila o regular ang pagkuha ng Takot basura. ng basura. Totoo yun. Okay? Ibang klase rito sa Maynila. Pag sinabi basura. Ngayon, ang local government ay malaki ang role sa ganyan. Pero ang tao, ganun din. Dahil kailangan, huwag ka naman magtapon kahit saan-saan nagbasura mo. Tama yun. May batas dyan eh. Ito lang, Kajek ko. Yung simpleng paninigarilyo. May batas dyan. Ginawang batas pa ni Duterte yan at may batas na dati. Na bawal manigarilyo sa pampublikong lugar. Panuhan pa ni Totoy Aquino yan. Pero may naninigarilyo. Pero pag sinaway mo pa siya, gagalit pa. Gagalit pa. Oh. Oo. Nagagalit pa ngayon. Sabay mo siya. Pag-aaway pa kayo, pero may batas na yan na talagang may karapatan ka bilang hindi naninigarilyo na punahin yung lumalabag sa batas. Totoo yun. May mga nakapaskil pa. Oh. No smoking, no smoking. Maski na sa mga sasakyan, no smoking. Jesus, Mariones. Ang tao din, walang disiplina. Ngayon, totoo yun. Samahan pa yan ng mga incompetent na mga public official na ang sinisisi kaagad yung mga bagay na kontrolado naman nila. Oh. Katulad nga kahapon, yung traffic sa Islex standstill. Bakit? Sa Alabang baha. Ilang libong milyon na pera ang nagastos doon ng mga kababayan natin sa habang umaandar yung kotse mo. Hindi naman tumatakbo, ubos yung gasolina mo. Yung trabaho mo, hindi ka makapasok dahil traffic. Kayo, traffic. So anong dahilan? Barado pala ang mga drainage. Drainage, oo. So, pare ito kung na-identify mo na nila yung problema, bakit din lang ginawa? Oo, no? Hindi kayo mapapansin. Diba? Mapapansin mo ngayon, Kajik, konting ulan, talagang lumulubog Hindi mo alam kung bakit Totoo yan. Konting ulan pa lang yun, Hindi pa yung totally bagyo na tuloy-tuloy, Parang Butas, Malabo, nagbaha din dahil nasira ang dike doon. Oo, totoo yun. Oo. Pero dati na lumulubog yan, yung parting Tunsuya. Kaya sa Malabon. Pare, marami na ngayon na barangay doon lubog. Ang sinisisi nila yung bagong airport doon na tinatayo.
Oh. Tingin ko, sabi nga, hindi natin alam kung ano problema. Korupsyon. Pare, hindi mo pwede sisihin ang climate change. Bakit ko sinasabi? Kung sinasabi nila na tumataas ang level ng tubig sa dagat dahil sa climate change, sa natutunaw ang ice doon sa North Pole, bakit hindi pa lumulubog hanggang ngayon ang American Embassy? Oo, ano? Sa tabing dagat yun. Kung sabihin na tumataas na ang sanhi ng baha dito sa atin, yung climate change, bakit ang American Embassy nakalutang pa rin? Oh. Ang lapit pa sa dagat niyan. Sa tabing dagat yun eh. Oh. Oo. Di ba? Totoo. So, yung cultural center, bakit hindi naman lumulubog? Hindi, mataas yun eh, no? Mataas yun. Pero kaya nga, pag paniwalaan mo yung mga nagsasabi ng climate change, kasi madali na solusyon ng climate change eh. Totoo ang sisihin mo kalikasan, hindi mo sisihin religion. Utak politiko pag may totoo sinabi mo. Kapag may problema, turo na lang natin yung climate change. Parang yun doon ang diin nila no? Tapos sasabihin nila, napakalakas kayo ng tag-ulan eh. Bakit? Noong araw hindi malakas? Tsaka grabe, no? Ang tindi ngayon. Ang tindi ng... Alam mo, yung lakas ng ulan at saka nung 19 kupong-kupong na hindi pa tayo pinapanganak, hindi naman nagbabago yan eh. Ganyan pa rin, no? Ganun pa rin. Wala na bago. Bago lang, dumami tao. Oo. Kahit na yung mga bagyo na yan, sasabihin na, lumakas ang mga bagyo, di totoo yan, huwag ka maniwala. Bulos yan, bullshit. Kung ano ito. Kaya ako pare sa mga politiko natin dito, wala akong, sabihin mo na, wala akong ka-interest na i-discuss yung mga pangyayari dahil makikita mo both sides, kabilaan. Puro sinungaling eh. Nakukonsumi ka lang eh, no? Nakukonsumi ka eh. Hindi malaman kung sino totoo. Totoo yun. Sabi, ibang klase. Katulad nga dyan sa Sabungero na yan. Pag sinundan mo yung kwento niyan, nalilito ka na ngayon kung sino nagsasabi ng totoo, kung yung whistleblower o sila Atong Ang. May mga nagkikwento na sila daw ay pinaambos ni Atong Ang. Ngayon, may nagsasabi naman sila Atong Ang, hindi, iba, anak ko, hindi mo na alam. Pero, mabigyan na lang ng hustisya. Parang ganon. Mabigyan ng justice. 3 taon na yata. Hanggang ngayon, ang hirap kasi nung ganun sitwasyon. Sabi nga, ibang klase. Sa Bungero pa rin, dapat mabigyan talaga ng hustisya. No? Dahil yung ibang magulang nga, sabi, tanggap nila kung ano na nangyari nila sa anak nila, asawa nila, kapatid nila. Basta mayroong period, no? Kung namatay, nasaan yung bangkay, nasaan yung buto, nasaan yung ganun. Blanco yun, mahirap yun. Pare, napaka-romal-dumal na yung ginawa sa mga Sabungero. Buhay yan. Sabihin mo na sila ay mandaraya, mga tiyupe. Pero hindi naman dapat pinatay. Pwede naman sila, bugbugin nila o kasuhan nila o kung ano. Pero tapos nilibing pa nila, tinapon pa sa dagat. Saan ba yun? Taal Lake, no? Ako sabi ko nga, walang umaamin na may kasalanan eh. Ang magiging matibay nila ng katotohanan dyan, may makuwang buto, makuha yung talagang kung totoong itinapon dun. Ngayon walang aamin eh. Sa ngayon, walang ebidensya eh. Hindi naman kaya ng mga divers yung ganun kalalim eh. Malalim, no? Malalim. Oo. Ngayon, ang ano na lang natin, sana mabigyan ng justisya yung mga namatay na yan. At yan ay, alam mo, yung dukutin tapos binugbog na siguro tapos pinatay, tinapon dyan, tinalian ng kung ano sa paa at tinapon doon sa Taal Lake. Alam mo, yung mga madalas ko sinasabi, yung mga ganyan tao,
yung may kayang gumawa ng ganyang mga krimen, mga pamangkin ni Satanas yan eh. Pamangkin ni Satanas sa lupa. Oo. Napaka, kuha na, excuse me, Mm-mm. na ganyan Eh, ang na- mga isang tao. Hindi kasi ano yun eh. Ang nakataya dyan, yung sabi nga eh, bilyon eh. Sabi nga eh, pag hindi nila ginawa yun, kumbaga sa ano, gagawin at gagawin, kaya kailangan magsakripisyo Yung sila. marami talaga sa sugal, mandaraya. Meron talaga, Hmm. hindi na wala yan. Kahit anong sugal, kahit nasa casino nga eh. Sa casino, pag nakita ka na nila na nagbibilang ka ng baraha, papaalisin ka nila eh. Dahil Bakit? isa Ako sa kasi, mga sistema ng pandaraya, yung nabibilangin mo yung baraha na lumalabas. ganun. Oo. May mga card sharks yung tinatawag eh. Mahusay, magaling ang mga memory nila na pag deal na gano'n, nakikita nila kung anong baraha nakalabas, memorize nila yan. Galing eh, no? Oh, merong mga ganyan. Pag-usapan naman natin, Kajik, yung ekonomiya na nakikita mo, ang ekonomiya ng bansa, ikukumpara natin sa ibang bansa. Sabi nila, ang Ano ba yung ekonomiya nakikita natin? ng 5.5% yata sa gross domestic product. Ano? Hmm. Pero alam mo, ang nangyari sa atin kasi, sa ASEAN, 10 bansa no, sa mukhang darating ang panahon na mangungulila tayo sa economic development. Kahit ano pang sabihin ng ating gobyerno na mga project, mga kung ano ba na mga investors, nangungulila tayo eh. Ito lang sa tourism lang. Tourism. Ang Thailand, for the last 6 months, mahigit na 12 million ang nagpunta sa Thailand na turista. Malaking pera Okay. yon. Okay? Ang Pilipinas, nasa 2 milyon pa lang tayo. Eh. Oo. Oh. Anong nawala ng mga turista sa atin? Karamihan mga Chinese tourists. Aminin man natin o hindi, o we will admit it, sa buong mundo ngayon, ang isa sa pinakamaraming turista na lumalabas sa bansa nila at may pera na ginagastos ang mga Chinese. Kahit sa Okay na. Sa akin lang, okay lang tanggapin bilang turista. Pero para magtayo ng mga illegal dito, hindi maganda. wala sa negosyo, ano? Yung illegal na sinasabi yung pugo, hindi naman illegal yun eh. Yung mga pugo na may mga lisensya eh. Kasi nagbabayad sila ng taxes, Ng tax? sila ng prangkisa sa pag. No? Okay. Yung iba naman na pugo na sinasabi na illegal, talagang ginamit yon para sa tinatawag na human trafficking. Okay? Okay. Illegal yon. Ang iba diyan protektado nga ng mga ibang politiko pa eh. At mga Totoo yun. pulis. Oo. Ang legal talaga, wala namang kwan yun eh. Kasi ang illegal, gaming talaga yan. Pagkatapos, hindi naman Pilipino ang kanilang mga naglalaro sa kanila. Kasi tayong Pilipino, hindi naman natin ma-access yung kanilang internet site. Oo. Yun ay naka-design lang yan para sa mga Chinese sa mainland China. By online. Oo, by online yan. Kasi ang mainland China, bawal ang sugal in any form. Bawal ang sugal sa China. Kahit siyang bansa, bawal eh. Dito lang na nata tinanggap yan eh. Yung pogo eh. Hindi naman. Kasi ang Cambodia nagtanggap niyan eh. Meron din sila dati. Ang Pogo. Kaya lang, Pero wala na. Sa Pilipinas, nagbibigay ng lisensya. Okay? Nagbibigay ng lisensya. Pero sitting aside sa Pogo na yan, ako nga ayaw ko ng sugal eh. Sugal, okay. Kung pati yung mga kasino na yan, sarap nyo lahat yan, okay lang sa akin eh. Pero sa ekonomiya, ang kulang natin, yung tinatawag na foreign direct investors.
Kung binabasa natin o inuusisa natin yung mga nangyayari sa kapitbahay natin, nakakalula ang mga investments na pumapasok sa kanila. Katulad ng Malaysia, 30 billion na dollars na investment. No? Isipin mo kung gaano kalaki ang 30 billion dollars. Mm-hmm. Pagpapagawa sila ng bagong seaports, train systems, airports, para magiging hub sila sa negosyo ng mga ibang Chinese companies. No? Magtatayo. Sa Indonesia, ang nagtayo ng train system ng Indonesia na high-speed train, China, 3.5 billion dollars ang investment. Ang Russia, nakipag-usap sa Indonesia, mag-i-invest ang Russia ng mga factory. Tatayo sila ng mga factory sa Indonesia. Ang Cambodia ngayon, magtatayo sila. Actually, inuumpisa na nila yung paghuhukay ng kanal hanggang sa Gulf of Thailand, no? Galing sa Mekong River, no? Para mas mapadali ang pagbiyahe ng mga produkto nila papunta sa ibang bansa. Sino nagpipinance? China. Ang Laos, ekonoming Laos, Ginting na train, tapos na, tumatakbo na. Dati ang Laos, landlocked country yan. Wala silang paraan na madala ang mga produkto nila sa ibang bansa dahil di naman sila pwede dumaan sa Vietnam. Hindi rin sila pwede dumaan sa Cambodia. So ginawan sila ng China ngayon, yung Kunming China na Ginting na express train. So ngayon, naengganyo ngayon ang mga farmers na magtanim ng maraming prutas, maraming produkto at ini-export nila sa China na pagdating naman sa China, ini-export pa sa ibang parte ng mundo. So ang mga farmers doon sa Laos, nakikinabang ngayon sa mga bagong tinatayo na mga infrastructure. Kasi ang sekreto ng pag-unlad ng isang bansa, ang economic development, infrastructure, seaport. Ako din, naniniwala ako sa iyo. Pero meron kasi sa atin, napopolitika lahat ng business natin dito eh. Kailangan merong dadaan ka muna doon sa bata-bata system tulad ng sinasabi mong mismo yung sariling tanim nila. Doon mismo ginagawa doon sa kanilang bayan. Pero dito sa atin, minaster sa atin yung pag-i-import eh. Nawala yung sistema eh. Kasi kung bakit na ganyan, ang Pilipinas, malaki ang land area natin. Hindi maliit na bansa sa Pilipinas eh. 300,000 square kilometers tayo ang Pilipinas. Mas malaki tayo di hamak sa South Korea. Kahit pagsamahin mo pa ang North Korea at saka South Korea, mas malaki Pilipinas eh. Ngayon, ito. Ang isa sa problema natin, ito sarili kong opinion sobrang politika sa atin. Na ang nakakalimutan yung mga priority ng mga ano ba ang kailangan mo para lumago ang isang probinsya kunwari, no? Ano kailangan mo para yung mga tao doon mahikayat mo ngayon magtanim sa mga lidlib na lugar na magkaroon sila ng productive na mga agricultural endeavors. Walang kalsada. Katulad yan, meron ako mga kilala. Nakatira sila sa isang lugar doon sa Samar. Mula sa bayan, sasakay sila ng bangka sa ilog na malaki. 2 oras bago marating nila yung isang barangay. At mula sa barangay na yan, maglalakad pa sila ng another 2 to 3 hours para marating yung kanilang barangay din. Tinatanong, ano tinatanim nyo doon? Tatanim mo kami palay, nagtatanim kami ng mga gulay, nagtatanim kami ng mani, kung ano-ano. Saan nyo dinadala, saan nyo binibenta? Karamihan ng
tanim namin pang sarili namin konsumo. Ba't di kayo nagtatanim ng marami para magkaroon kayo ng pera? Isipin mo, sabi niya, 3 oras mong bibit-bitin. Gaano na karami ang mabadadala mo para makarating? Wala silang kalsada. Walang dadaan, isasakay mo pa sa bangka para marating yung bayan. Magkano gastos mo? Baka yung mabibentahan mo ng gulay mo, sapat lang na pambayad sa pamasahe mo. Ako, pag dinandi, yung sinasabi mong yan, ang layo sa atin. Dahil dito sa atin, mas gusto pa nabubulok yung mga paninda kaysa binibenta. Dahil wala nga talagang paano mo ngayon mahikayat na kunwari, yung mga lugar na yun, sige magtanim kayo sibuyas, kaysa mag-angkat tayo sa China ng sibuyas, magtanim kayo ng kung ano-ano ng mga gulay, kaysa mag-angkat tayo sa China o sa Taiwan o kung saan man. Kung walang kalsada, anong gagawin mo sa tao? Tawag doon, farm to market road, no? Yan. Yun ang kulang natin, na yung mga liblib po, na mga nakatiwangwang doon ng mga lupa na pwede namang tamnan kahit anong produkto. Alam mo ang Pilipinas kasi kahit anong itanim mo dito, tutubo eh. Kahit na dahon ng ano tawag yan, tanglad, dito tutubo yan eh. Mayaman yung lupa natin, mataba. At saka umuulan dito. May mga bansa ng disyerto katulad nga ng Israel disyerto pero nag-i-export sila ng pagkain. Ang Netherlands, napakaliit na bansa niya, napakalaki ng Pilipinas kung ihambing mo sa Netherlands, pero ang Netherlands #1 na exporter ng pagkain. Sipin mo yan, Hindi kasi mapolitika doon sa lugar. Sa atin problema natin politika eh. Politika. Kasi katulad nga ng sinasabi ko sa iyo, yung liblib na pook na yan, malaking lupa. Ba't ako magtatanim ng sobra na hindi ko naman mabubuk lang? Hindi magtatanim lang ng sapat para sa konsumo namin. Tsaka pag ibinenta, mahal. Buti nga, naging 20 pesos na kilo ng bigas ngayon. Di wala ka dyan. Hindi nabibili. Magkano lugi ng gobyerno? Yun nga lang. May parte gobyerno. Ikaw nagbabayad ka ng tax dahil may negosyo. Ikaw isa sa mga nagbabayad nung lugi ng gobyerno. Para lang yung politika, para lang mabango sila sa taong bayan na nakakabili ng 20 pesos na bigas. Paano makabibenta ang 20 pesos? Ang landed cost ng bigas na galing Thailand, 27 pesos na. Alam nga naman na yung farmer natin, ibibenta sa kanila ng 10 piso lang yung palay. Wala pa sa puhunan yan ng farmer. Ang puhunan ng farmer natin is between 14 to 17 pesos per kilo na palay. Mura raw ngayon eh. Kaya sinabayan ng mura ng ano yan eh. Napamura ngayon yung mga farmers dahil kung 10 piso lang ang kuwandi, wag na nila ibenta yung palay nila, tatago na lang nila. Alam mo, yung mga ganyan na galaw, na 20 pesos na bigas, politik yan. Sino magbabayad yun sa deficit? Kung ang puhunan mo 27, sino magbabayad ng 7 pesos ngayon? Na-subsidize mo. Tama lang, na-subsidize mo. Pero, sustainable ba yan na forever maging 20 pesos lang ang bigas? Doon natin malalaman kung halimbawa sa susunod na presidente, kaya niya sustenahan yan. Panahon na ni Noynoy Aquino, 25 na yung NFA rice naalala ko yan, bumibili ako ng NFA rice na 25 pesos pero okay na ako doon, maramdaman ko naman kahit ang mag-abono ng gobyerno. At least mura akong binili. Ang problema doon, pero hindi mo masusustain yan dahil pulos palugi ka. Hindi nga lang. Sa budget mo ba't di mo ayusin na lang yan na
ang presyo tama, no? Ang tao bibili yan. O Pare kailangan ako, yan eh. meron nga dyan eh. Gusto bumili ng 20 pesos na bigas. Nagagalit doon sa 40 pesos na bigas dahil mahal. Pero pag pinainom mo ng gin at saka Red Oo, Horse, saka magkano ngayon Tilbay, ang gin, di ba? Nagpapainom pa. ah, Mm. pag pinasigarilyo mo, magkano sigarilyo ngayon? Pero doon sa Oo. bigas, nagagalit, mahal. Pero ang bisyo niya, sobra. Oy, shoutout muna kay Christina Palmes ha. Hindi ko nabasa kanina. Sige, tuloy ka, Jake. Ayong si Mrs. naman, paglabas sa bahay, nasa tungkitan. Oh, Oo. oh, o sa Mahal ano madyong. sa kanila, no? Mahal sa kanila yung pangangailangan nila, yung pangunahing pangangailangan. Ah, Mura sa kanila yung bisyo. sa bisyo, oh, isasabihin na mahal ang bigas. Kailangan Pero kung, bababae. Kasi naging pero, napoliticize kasi ang presyo ng bigas. o isipin mo, palagay mo na yung bigas, eh, pinakamahal 50, 55, umaangal. Pero pag kumakain ng Jollibee, gumagastos ng 100 mahigit sa kain. Si tatay nga nila, uminom ng gin o di kaya Red Horse. Magkano Red Horse? So, totoo yun. Hindi ko nakabisado alak, hindi na ako umiinom. Hindi rin ako umiinom eh. Kaya hindi ko alam ang presyo ng alak. Totoo yun. Totoo yun. Pero pag pinainom, hindi naman kasya yung isang buting Red Horse lang. Totoo yun. Hindi ka pa malalasing doon. No, parang walang tama eh. Pero pagdating nabibili na bigas, ako, mahal ang bigas. Ang Pero mahal, pag no? bili mo ako sigarilyo, magkano sigarilyo? 100 piso. O sige, ito. Oo, 10 piso na yata isang stick na ano eh. Sigarilyo eh. Binibili. Isang kilong bigas na. Oo. So, Oh. 10 piso, 40 di 1 kilong bigas. Kaya pare, depende lang sa prioritization mo sa buhay mo yan eh. Oo. Nagrereklamo ka, pero sa bisyo mo, hindi ka nagrereklamo. Nagrereklamo. No? Totoo yun. So Totoo yun. ngayon, bisyo, kailangan ang gobyerno ngayon gumastos para makabenta sila sa iyo ng 20 pesos ng bigas. Abono sa iyo gobyerno. 7 piso o 8 piso para lang ma-accommodate ka. Pero sana pupunta yan. May budget deficit ang Pilipinas. Ang ating budget na 5 trillion kapos na ang ginagawa ng gobyerno natin para mapunan yung kakulangan sa budget ng ngutang. Kaya sasabihin nila, tumataas ang utang ng Pilipinas. Sisisihin ngayon ng presidente nakaupo. Ano gagawin ng presidente? Oo. Dahil ang budget mo sa taxes kulang. Oo. Kailangan masustinahan mo yung pangangailangan ng tao. Kasi ganito yan. Hindi lang naunawaan ng marami sa atin na hindi nakakaalam sa economics. Yung Keynesian theory ng economics, nagsasabi na kailangan ang mag-pump prime sa ekonomiya ang gobyerno. Yan, Keynesian yan. Yung mga nag-aral na economics na mauunawaan nila yan. Yun ang Keynesian na ang gobyerno dapat ang nagkakaroon ng inisyatibo para patakbuhin ang ekonomiya. Hindi ang negosyo. Kasi yung classical economics, pupunta naman tayo doon sa mga negosyante. No? So, pero ngayon, ang lahat na nangyayari sa mundong ito, sa mga ibang bansa, Keynesian theory yan. Na kailangan ng gobyerno. Kaya ang gobyerno nagkakaroon ng malaking budget para sila ang mag-uumpisa. Kaya lang ang nangyayari, palingado din dahil maraming magnanakaw. Yun ang problema, no? Hindi aayos eh. Hindi magiging maayos ang sistema ng gobyerno. Perfect na sana, no? Ang Keynesian economics, okay na sana yan kung walang magnanakaw. Grabe corruption sa atin dito. Grabe. Hindi mapanagot. Project, pare, ang project kunwari, 20 million, totoong 20 million talaga yan. So ngayon, nangyayari, 20 million pero ang tunay pala niyan, 10 million lang. Ang 10 million ninanakaw.
Oo. Wala problema yung teorya ng Keynesian Corruption. economics. Walang problema yan. Kaya lang, ang nangyari, pag ang tao na ang nagpatupad, patay tayo. Mm. Oh. Wala, grapal na. Nasa mukha mo na yung magnanakaw. Wala ka pa rin magawa, no? Grabe. O isipin na lang natin, tayo, may kanya-kanya tayong mga biases pagdating sa mga politiko. No? Meron tayong kinakampihan, meron tayong kalaban. Pero sa totoo lang, pare, lahat yan, personal interest nila kung bakit andyan sila. Kung sa Kongreso man sila, o sa Senado, o kung sa ano man sila. Paano kaya babaguhin ang sistema, no? Ngayon, nag-iinit na lang yan. Sistema, magkaroon dapat ng revolusyon. Yung nga rin nagsasabi, kailangan revolution. Patay lahat, tapos sisibo lang bago. Parang ganun. Revolusyon na katulad sa nangyari sa China, dahil ang China corrupt din yan nung araw. Bago makuha ng mga komunista ang kapangyarihan, napaka-corrupt na bansa ang China. At hindi naman yan ay iisa kasi maraming mga probinsya na mayroong sariling mga warlords. At nang matapos ang 1911, nagkaroon dyan ng revolusyon, hindi pa komunista, kundi ang kumintang, yung nationalist, si Sun Yat-sen. Pagkatapos si Chiang Kai-shek, nagkaroon nga ng usapan dyan, ang mga komunista at saka yung mga nationalist, nagkaisa sila primero, pero naghiwalay din. Noong 1927, nagkaroon sila nag-umpisa ang away nila, no? Natigil lang sila ng World War II. Nang pumasok ngayon ng 1949, nanalo ngayon yung mga komunista. Nasipa ngayon si Chiang Kai-shek doon sa Taiwan. Kasi ang Taiwan is part talaga probinsya yan ng Kwan eh. Kaya doon nagtatapos si Chiang Kai-shek na kumintang yung Republic of China. Yun ang dating pangalan ng buong China, ang Republic of China, ROC. Nang natalo si Chiang Kai-shek na sinipa siya ni Mao Zedong doon sa Taiwan, pinangalanan naman nila Mao Zedong ang kanilang ang ROC, nilagyan nila ng P, People's Republic of China. So naging PROC na yan ngayon. Ayun ang official name niya. PROC. Yun namang sa kabila, ROC pa rin yan. Republic of China. Pero hindi na recognize siya ng maraming bansa na ang Taiwan ay isa separate country. Dahil yun naman talaga, isang bansa yan. No? Kasi isa ang kanilang pinanggalingan. Ang Taiwan, ang kanyang national hero, si Sun Yat-sen. Ang People's Republic of China, si Sun Yat-sen din ang kanilang national hero. So na-unite kayo ng China, pero corrupt. So anong ginawa nila? Maraming silang purges na ginawa yung Communist Party. Maraming namatay na member ng Communist Party, maraming mga tao namatay. Nagkaroon ng Cultural Revolution noong 1968. Pagkatapos, marami ding namatay doon. At nang si Deng Xiaoping na nakulong dati, nang siya ay pumalit, binago niya ngayon ang sistema ni Deng Xiaoping. Noong 1978, na parehas lang naman tayo ang katayuan natin sa China at saka ng Pilipinas. So nang si Deng Xiaoping na ang may hawak ng gobyerno, ibinago niya ang sistema. Sabi niya, mag-aral ang maraming mga kabataan sa labas ng bansa, mag-aral ng engineering, mathematics, science, and technology para maumpisahan ang pag-unlad ng kanilang bansa. Ngayon, binago ni Deng Xiaoping ngayon, pinayagan niya ngayon pumasok ang mga banyagang kapitalista para magtayo ng mga factory sa China. Ngayon, ang sinabi ng tinanong si Deng Xiaoping sa isang interview, sabi ng reporter, it seems that your country is going to be a capitalist country, no?
Do you believe in capitalism? Sabi ni Deng Xiaoping, whatever the color of the cat, as it catches mice, it doesn't matter. Ibig sabihin niya, kahit anong economic system meron dyan, basta kailangan lang umunlad ang bansang China. Ganun na sistema nila. No? May disiplina talaga yung ano nila. Ang disiplina kasi pare, hindi ka pwede maging member ng Communist Party of China kung hindi ka mag-a-apply. Kada taon ang nag-a-apply 2 milyon. Ang nakukuha lang 20 million at 20,000 na members lang. At matindi ang disiplina sa Communist Party. Ngayon, ang member sa out of 1.2 na ang member ng Communist Party China, mga nasa 95 o 100 million lang. So ngayon, pag ikaw ay naging member ng Communist Party of China, manunumpa ka ngayon na in case of natural disasters, kung ano man mga disaster at kung kailangan ang serbisyo mo, iwanan mo yung trabaho mo, magserbisyo ka sa bansa mo. Ganyan ang Communist Party. At doon sa kanila, meritocracy, walang palakasan. Kailangan, pagtrabahuan mo yung pwesto mo. Kung ikaw ay nailagay na sa gobernur ka sa isang bansa, sa isang probinsya, kailangan magtrabaho ka. Magpakita ka yung galing. Pero dito hindi, no? Kamote na, talagang kamote lalo eh. Yan. Kaya magagawa. Ang ating pag-unlad, kahit sa ibang bansa, kahit sa US, kung ihambing mo sa China, malayong malayo. Tsaka ang tao rin, may problema rin ng tao sa pagpili. Kada palit ng administrasyon, kahit mahusay yung nakaupo dyan na sekretary, no? Kailangan paalisin yan, papalitan. Kahit mahusay, bakit? Kahit ang head of office ay mahusay, kailangan kung hindi ka sumuporta sa nakaupo presidente, tanggal ka. Oo, kahit mahusay yun. Kahit mahusay yun. Sa China, kung mahusay ang performance mo, kahit sino pa ang magpalit sa presidente o chairman ng Communist Party of China, kung mahusay ka, manatili ka sa pwesto mo. Example lang, si parin na minister ng China, si Wang Yi. Napakahabang panahon na siya na nakaupo dyan. Nag-retire na yan. Yung pumalit sa kanya, pumalpak. Nagkaroon ng girlfriend na pariner na hindi ko lang alam kung European o ano na pinaghinalaan siya ngayon ng partido na nagbibigay ng informasyon doon. Ano? Nag-retire si Wang Yi, binalik siya. Binalik uli yung dating mahusay siya eh. Oo. Yung si Foreign Minister ng Russia, si Sergei Lavrov, ilang presidente na ang panahon pa ni Medvedev. Foreign Minister na yan, pero hanggang ngayon kay Putin siya pa rin ang Foreign Minister. Dahil sa kanila, tinitingnan nila yung performance. Dito iba. Pagka ikaw ay tumalpak, tanggal ka. Kulong ka pa kung ikaw ay magnanakaw. Ang nangyari sa Russia, ngayon may Ford sa Russia, ilan na yung natanggal ng mga ministro. Katulad nung isang araw, natanggal ang Minister of Transportation. Nag-suicide siya. Bakit? Nakitaan siya ngayon na mayroon pala siyang mga anomalyang ginawa. Isipin mo yun, nagpakamatay. Suicide. Sa atin, di uso yun. Ay, di. Tatawanan ka pa. Hindi. Pag alis ko, marami akong pera. Eh. Ibang klase mas matapang magnanakaw dito. Dito sa, hindi lang magnanakaw, makapal pa mukha. Totoo yun, no? Nakita mo, harap-harapan na nga itong mga senador. Isang araw, yung Ministry of Transportation, nakadispal ko siya, malaking halaga ng pera sa kanilang pera. Mga 3.5 billion rubles at tayo. Ano? Pero 100:1 ang dollar eh. So magkano lang sa dollar yun.
Nagpatay. Nagbaril siya sa ulo niya. Dahil alam niya na pag naimbestigahan siya, makukulong siya ng mahabang panahon. Oh. Eh dito sa atin, tumatawa pa. Alam, nagnakaw na, Naging tumatawa nalaman. pa eh. Hindi, naupo Oh. pa. Binoto pa. Nanalo Oh. pa. Kaya harapan pa ngayon. Sa May protection. China, doon, ha? Nakita ka na maraming dollar siya at maraming gold bar sa bahay niya nang siya inimbestigahan. Oh, kulong. Last year. Kulong. Eh, sa atin, hindi. Matapang ba? Ibang klase rito. Dapat yun ang sundin natin yung ganyan. Kaya lang, hindi natin magagawa yan unless magkaroon ng revolusyon. Kaya lang, pag nagkaroon ng revolusyon, kawawa tayo, kawawa Hindi, mga pag anak. nagkaroon ng revolution dito, papalit din, magnanakaw eh. Ganon din. Kasi wala nga ekolohiya eh. So, pagpapalit ka ng aso, yan, pagpapalit ka lang ng kulyar, aso pa rin ang ilalagay mo. Kaya Yung nga, pa rin ang aso. bulok. At hindi natin pwede asahan na yan ay magbabago mga buhay natin mga Pilipino dahil sa mga politiko natin. Not unless na magkaroon tayo ng isang leader na tututukan yung graft and corruption. Pero wala eh, pulos ng salita eh. Wala. Hindi, Walang matapang dito. Hindi, sa totoo lang, matapang ang magnanakaw rito. Tsaka sila, parang voltage point, nagbo-bolt in, nagkukumpul-kumpul. dito na ba pare, yung mga small time. Pero yung mga big time sa Senado, big time sa Congress, walang nakukulong dyan. So, alam, may immunity. Eh, di ba nakulong nga yung secretary ni Enrile? Ano? Yung abogada. Secretary. Pinakawala na eh. Yung Pinalaya secretary na eh. ni Ramon ni Revilla nakunbig. Kabre. Patay eh. Patay sa loob ng kulungan eh. Kaya nga eh. Oh. Pero yung pera nasa kanya eh, no? Pero yung time yun lang nakukulong. Pero yung big time, hindi. Nakukulong. Totoo yun, no? Tapos yung ninakaw, nandun pa sa account niya. Tama. Anak ng ibang klase. Eh, di ba, si Buti Revilla, natalo eh. ng korte na bayaran mo yung ganito, ganon. Eh, ibig sabihin, ninakaw mo yun. So, grabe, no? Tapos kumakandidato. Ibang klase. Hindi yung Parang, mga big time. sabi mo nga, parang ayaw mo nang bumuto eh. Dahil yung boboto mo, hindi mo alam kung pag nalakaw rin, you know? Ganon din eh. Basta na lang, no? Tumahimik ka na lang pagdating ng eleksyon, tumahimik ka na lang. Kung may magbibigay pera sa'yo, tanggapin mo lang. Bumoto. Ito, ano? Ay, nako. Yun ang kalagayan para sa ekonomiya. Na hindi natin alam kung nagsasabi ng totoo ang gobyerno natin doon sa mga employment. Pero ang totoo, marami tayong kababayan na gugutom. Sa atin siguro rito, mayroon mga trabaho. Pero sa probinsya, tingin ko nandun ang problema. Ay yung dyan mismo sa inyo dyan eh. Ay, Grabe hindi mo rito. lang masyadong observant, pero nakikita mo yan, may mga palaboy-laboy ng mga bata dyan, nangihingi ng pagkain eh. Sa mga sasakyan, balik na naman yung mga badyaw. So yan na ay naman. Lalaki ng katawan. Na pag tinanong mo ako kung ayaw sa ekonomiya, siguro, sasabi ng mga ekonomista natin na ito yung ating growth, yung gross domestic, nakakain ba yung gross domestic product? Do Filipinos care about those datas o datum? Mali ako, ito datas, datum. They don't care. Ordinary people on the street, they don't care. Hindi nga alam ng marami sa ating kababayan na may utang sa atin ang United States of America Federal Reserve Bank. Tayo may utang. Billion dollar. Hindi nga kuwan yan eh. Tayo lumalaki din ang utang natin sa labas ng bansa. Pero sana yan ay
huwag nakawin na pupunta dapat yan sa mga projects. Kaya walang tiwala sa atin yung mga nagpapautang eh. Alam mo kung bakit? Oo. Yung subway, Japan ang Subway. nagpinanyan. Oo. Sino ang nagko-construct? Japanese company. Sila Sino lang may tayo. Hindi, mas expert sila ron. Japanese din. Pag tumakbo na yan, magmamanage yan hapon. Para matiyak nila na mababayaran natin ang utang natin sa kanila. Sila kumuha, sila trabahador. Ang problema sa atin, kaya ba natin? Pangalawa, yung bang iba ay isusweldo ba natin sa kanila? Sapat ba para sa kanila? Yung nga, eksperto na eh. Di ba, eksperto na magaling na eh. Kung sila mag-operate niyan, ang revenue mapupunta sa kanila. Mag-hire sila ng mga lokal na tao, pero ang management, Japanese pa rin. Ay, nako, Kajek, marami tayong dapat pag-usapan, pero may susunod na programa eh. At tayo magpapaalam na ako inuubo, pasensya na kayo, no? Mga kababayan ko. Itong inyong lingkod, Jay Cortez, sa programang Gulpi de Gulat at Truth Analysis dito po sa Kakampi Online. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang hapon po. Okay, maraming salamat din sa mga nakasama namin ni Kajek dito sa programang Gulpi de Gulat, Truth and Knowledge. Pinagtsagyaan nyo kami, 2:00 hanggang 3:00 ng hapon. At syempre, pinasasalamatan natin si Mampe, tapos si RV. Kajek, mabuhay ka. Salamat. Sa susunod na Webes, mabuhay po sa bayan ng Pilipino. Bye-bye. Abangan ang susunod na programa, Tinig at Tintig ni Cooper Kaulugan.